Instead na ang tanong natin, saan ba ako makakamura? Dapat ang tanongin natin, ano kaya yung bagay na system para sa akin? Para sa personality ko, sa time ko, at sa risk tolerance na kaya ko. Lalo na kung OFW ka and then nag-iisip ka magpagawa ng bahay, ano yung maganda, ano ba yung pipiliin mo? Kung makikipag-deal ka sa kontraktor or ipapagawa mo ito ng arawan or pakyawan, yung kamag-anak mo lang or kapamilya mo yung magpapagawa for you. Mapapaisip ka, pag-uwi ko na lang kaya or pasimulan ko na ngayon. So today, pag-usapan natin kung ano yung mas babagay sa'yo. Kung dito ka lang din sa Pilipinas at nagbabalak na magpagawa ng bahay, tapos naguguluhan ka kung kontraktor ba, arawan ba, or pakyawan. So pag-usapan natin sa video na to. Meron akong ginawa na question sa post, tapos may mga nag-vote at majority dun is nanalo yung arawan ang pipiliin. Tapos sumunod yung kontraktor. Tapos lastly is yung pakyawan. So meron ding mga comment dun. So babasahin ko na lang sa dulo. Unahin natin sa kontraktor, no? Ano yung pinaka-advantage talaga kapag kumuha ka ng kontraktor? So ang magiging pinaka-advantage nito is kung may mga inflation or biglang pagtaas ng mga presyo ng materyales, ang magdadala nung risk nun or magdadala ng additional na cost nun is yung contractor. Example, nag-agree na kayo na yung budget ng bahay is all in 2 million pesos for example. Sa kalagitnaan ng construction, biglang nagmahal yung semento, biglang nagmahal yung steel. Sino yung magdadala ng risk? Di ba ang contractor? Diyan na part sa owner is mawawala sa'yo yung risk na yon kasi sila na yung magko-cover, yung contractor na. Ang isa lang sa babantayan mo talaga is before ka magpirma sa kontrata is that iklaro mo na since pinag-aralan nila ng maayos yung plano, na lagay nila lahat ng mga kailangan ilagay, iwasan ang variation order. So may ganun na usapan. Pwede mong sabihin na pag-aralan nyo talaga ng maigi, nandyan talaga lahat ng mga gagawin at wala talagang makakaligtaan kasi ayoko sa construction na biglang may variation order. Maliban na lang kung ako mismo na nagpapagawa yung magsasabi na, uy, ipabago ko to dito or padagdagan ko pa ng additional pa na kwarto. Yun talaga is legitimate na merong additional na variation order. Pero, paano pagsasabihin ng contractor na yung ginagawa na yung bahay, no, tas biglang sasabihin niya na, uy, dito na part, example lang ha, pero napag-aralan na talaga yung lupa, klase ng lupa. Example, yung lupa is stable naman. Tapos sasabihin niya, adobe to. Tapos nahirapan kami mag-excavate. Ang tagal, merong napatagal yung aming paggawa dito or paghukay dito kasi, example, matubig, ganun. So, pwede kanyang i-charge. May mga ganun na variation order. Pero, kapag sa start pa lang, napag-usapan nyo na dapat napag-aralan mo mismo yung pagtatayuan mo, yung type ng soil, yung mismong gagawin, lahat-lahat talaga, walang makakaligtaan. Dapat ipan-indicate mo talaga para maibsan yung mga tinatawag na change order. Kasi dyan manggagaling talaga yung additional. Example, 2 million lang yung contract nyo, pero may mga pagbabago na hindi naman dahil sa'yo, hindi naman sa owner na kasalanan. So, pwedeng tumaas yung contract mo. So, yun talaga yung babantayan mo kapag nagpapakontrata ka or kumukuha ka ng contractor. Another is, kapag may contractor ka, siya yung babalikan mo kasi nga meron kayong napag-usapan. Yun yung isa din sa advantage niya. So, ang pinaka weakness lang nito is higher yung upfront cost, mas malaki. Example, kailangan mong mag-down payment. Di katulad sa arawan na hindi mo bigla ilalabas yung pera mo na malaki like 15, 20, 30% for example. Dito na part, meron ka talagang mailalabas na pinaka-upfront na mas malaki kaysa sa kapag nagpapaarawan ka. Ang pinaka magiging pangit talaga kapag kukuha ka ng contractor is kapag nakakuha ka ng maling contractor. Kapag kukuha ka ng contractor talaga is ang magiging advantage talaga nito is less lang yung sakit sa ulo mo. Kung ayaw mo yung ma-stress, hindi ka naman nagtitipid or parang sasabihin mo, mas okay sa akin na hindi ma-stress kesa sa malaki ang savings. Parang ganun, mas pinipili mo yung peace of mind. Given na maayos na contractor yung nakuha mo. Kapag meron kang full-time job or nasa ibang bansa ka or yung tipong may ginagawa ka talaga, hindi mo kayang ikaw yung mag-supervise or ikaw yung magmo-monitor kung ano yung nangyayari sa site. Pupunta ka lang doon para mag-check
kung merong mga improvement na or meron ng progress, ganon. Hindi talaga yung from time to time na ikaw talaga yung magpabantay. So, kung ikaw yung taong ganon na ayaw mo ng stress, gusto mo peace of mind, mas bagay talaga yung contractor para sa'yo. Sa arawan naman, meron kang flexibility. Pwede kang magpagawa muna ng pakonti-konti or hindi mo bibiglain. Ikaw din mamimili ng materyales. So, may control ka. Pero, ang disadvantage talaga nito is ikaw talaga yung magmamanage. Ikaw yung mamimili. Kung may mga katanungan man ng iyong kinuhang, ma'am, ano bang gagawin dito? Kung limited lang yung alam mo sa construction, for example, best ang arawan kapag maayos ka na manager or magaling ka mag-manage ng mga pagbili ng materyales, pag-negotiate, pag-manage ng pagpapasahod, ganun. So, alam mo, meron kang experience or sanay ka na magpagawa ng bahay or sanay ka makipag-usap sa mga tao. So, meron ka talagang idea sa construction. Hindi lang basta, papagawa mo lang tapos wala kang idea. Mahirap yun kasi dyan papasok yung maraming mali, maraming changes, bago dito, bago dyan, yung ipapa-change mo. Kaya ang nangyayari, instead na makatipid sa arawan, kasi nga, hindi nga bigla malaki agad yung ilalabas mo. Pero, kapag wala ka namang idea, ang mangyayari is that mapapagastos ka lalo. Kasi nga, pwede kang lokohin, pwedeng bagalan pa yung trabaho kasi di mo nga alam na ang pagkabit pala nito ng tiles or pagkabit pala nitong SPC flooring, for example, sa flooring mo ay mabilis lang. Tapos, gagawin lang mabagal ang tagal, ilang araw. So yan, magpapasahod ka ng mas malaki. Instead na kumuha ka pala ng pakyawan para buong area na ang pag-uusapan nyo. Pero, pinili mo ang arawan kahit wala kang idea. So, yun yung nangyayari yung mga loko. Yung pintura, for example, saglit lang sana gagawin, pero sobrang umabot ng isang buwan. Yung mga ganun na mga scenario. So, sa arawan, okay siya kung yung nagmamanage is may idea talaga. Pero pag wala, medyo mahirap siya. Mas mapapalaki ka sa gagastusin mo. Yun yung magiging disadvantage naman niya. Ang iba, nasa stop na yung pagpapagawa kasi na burnout yung nagmamanage, hindi na kinaya yung stress, tapos yung gastos, sabi, sa susunod na lang na taon ipatuloy ko to. So may mga ganun na instances na nangyayari sa arawan. So itong part na to, ma-analyze mo na, ito bagay pala sa akin yung arawan kasi engineer naman ako, for example, or foreman naman ako, or meron talaga akong idea sa construction, kaya okay lang sa akin yung arawan. Pero kung wala talaga, as in zero, hindi mo alam talaga, mas maigi na mas piliin mo yung contractor. Alam mo, yung pinaka-total ng amount, hindi yung sa arawan na biglang ang budget mo ay 1 million tapos yung naigastos mo na umaabot na ng 2 million, yung times 2 na kumbaga. So yung part na yan, kailangan mo din talaga pag-aralan. Pero marami namang nagtuturo na dito sa YouTube na pwede nyong panoorin. Marami na din actually gumawa ng video about arawan versus pakyawan versus contractor. So pwede nyong panoorin pagkatapos ng video na to. Sa pakyawan naman, maganda to sa mga part na ipapagawa mo siya. Example sa ceiling, yung may area ka na, tapos papapakyaw mo para hindi ka laging nakasupervise na from time to time, lagi mong tinitignan, baka nag-idle or baka binabagalan yung trabaho. At the same time, maganda din siya kasi ikaw yung namimili ng materyales. Sa'yo pa rin yung control nung sa materyales. Siyempre, babantayan mo kasi ikaw yung bumili ng materyales. Yung mga sobra nun, sa'yo yun. Hindi yun sa pakyaw. Tapos kung napagawa mo yung example yung sa flooring din, for example, pinapakyaw mo, ikaw yung nag-provide ng materials, tapos ginawa nila ng 1 araw lang or 2 araw lang kasi saglit lang ikakabit. Yan yung maganda sa pakyawan kasi pwedeng mapabilis yung trabaho. Basta alam mo lang talaga kung magkano per square meter ang singil. Kasi baka mamaya ang isingil sa'yo instead na tag 150 or 200 per square meter, for example, or 1,000 to 2,000 per square meter, magta times 2 pa dun. So yun yung mahirap kapag yung presyo nun sa pagkabit nun ay iba yung binigay sa'yo. Pero ang magiging paraan mo para hindi ka maloko, for example, sa pagkabit ng gypsum board, for example lang is sisingilin ka ng 900. Kasama na yung paglatag no ng
pinakakabitan niya or 1,000 ba kaya or 1,200 for example. So, may idea ka. So, pwede kang magtanong or magpa-quote sa iba na pakyawan din para may reference ka. Hindi ka basta-basta lang kukunin mo na agad yun kasi parang, wow, parang mura lang ah. Another way is, aalamin mo ilang araw nila gagawin, tapos ilang tao yung ilalagay nila. So, pwede mong lagyan ng sahod yung example, 3 tao. Lagyan mo ng tag 700 or tag 900 kada isa. For example lang, parehas mo na. And then, i-multiply mo sa number of days. Tapos, pag na-total mo, okay, magkalapit lang siya sa binigay nila na amount para sa pakyawan at saka sa daily. Mas mataas nga lang talaga yung sa pakyawan. Pero yun, makikita mo na agad, maayos to kausap kasi hindi nagkakalayo yung presyo niya sa kapag ipapadaily niya. Ganon yung other way of checking. Pero yung iba naman, mas mataas talaga sa arawan na presyo kasi nga may skills tapos binibilisan talaga nila para matapos agad yung project or yung pinapagawa kasi nga may gagawin pa silang project sa iba. Yun din yung kagandahan ng pakyawan. So, pwede mo actually talaga i-combine yung tatlo. Yung contractor, yung arawan, tsaka pakyawan. I-combine mo sila. Like sa pinaka-structure or skeleton ng bahay, ipakontrata mo or contractor. And then sa mga finishes, papakyaw mo. Tapos ipaarawan mo yung mga alam mo na ito matatapos to ng ilang araw, yung pagpipintura, hindi dapat ito lalampas. Alam mo per square meter yung singilan, for example lang. Or alam mo ilang araw matatapos or mapipinturahan yung isang area ng wall. Yung part na self-manage at saka kukuha ka ng contractor, pwede mo talaga silang i-combine. Pero kung gusto mo talaga na hindi sasakit ang ulo mo, less yung pagmamanage, kumuha ka talaga ng maayos na contractor. Huwag yung hindi maayos kasi sasakit din talaga yung ulo mo kapag tatakbuhan ka kasi may mga senaryo na ganyan yung nangyayari. So, basahin natin yung mga reason na nasa comment section. Kasi yung tanong ko dito, sa inyong pinapagawa or binabalak ipagawa na bahay, ipapagawa nyo ba ng arawan, pakyawan, or contractor? Ano sa tingin nyo at saan ba tayo makakamura at di sasakit ang ulo? Yung iba sasabihin na mas okay sa kanila talaga na hindi na lang makamura, basta hindi lang sasakit ang ulo. So, may iba naman na gusto talaga makasave. Nanalo talaga yung arawan dito sa voting kung makikita nyo. So dito sa comment section may nagsabi na contractor na para hapsay, inig na problema or magproblema na akay habol sa word na contract so they are liable. So ang ibig niyang sabihin, mas maganda na piliin na yung contractor kasi para may hahabulin ka. And then, may nag-comment din dito na sa contractor may paglalagyan ang kontratista in case hindi naayon sa contract ang ginagawa or ginawa na project. Unlike arawan o pakyawan, walang formal agreement between the two parties. Pero itong pakyawan or arawan, pwede mo niyong gawa ng kontrata. Like sulat lang na ito yung binigay nila na presyo, kailan nila tatapusin, tas magpirmahan. Pwede naman yun. Para meron din kayong written document, hindi lang verbal. May nag-comment din dito na ikaw na ang gumawa para isang problemahin mo ikaw. So yung kapag ikaw mismo ang nagpagawa, ikaw lang din talaga ang makakasagot sa mga pinagagawa mo, yung mga pinipili mo na materyales, yung mga papasahuran mo, tsaka yung mga gusto mo ipadagdag or ipabawas or ipabago. Pero 'di ba, napag-usapan natin na kung ano yung design na ginawa ng structural engineer, mas maganda na hindi talaga babaguhin at susundin talaga sa actual para maiwasan yung mga failure ng pagpapagawa sa construction. Dapat kung ano yung naka-indicate doon, susundin talaga para iwas din ng mga variation order. Tapos meron din nag-comment dito, madaming beses na kaming natakbuhan ng kontraktor. Tapos, kapag pakyawan naman, pagka nakuha niya yung 70% ng total contract, hindi na sisipot, sabay takbo na sila. Sa arawan naman, kung hindi mo babantayan maghapon, petiks-petiks naman ang trabaho. At kapag sinita mo naman, tatarantaduhin ang gawa. Nakakatroma magpagawa ng bahay ngayon, sakit sa ulo. So, 'di ba? Very frustrating na may mga ganun talaga nangyayari. Pero totoo talagang may mga instances na ganyan talaga. Pero hindi lahat. Marami pa ring matitinong workers at contractors na meron tayo. Para sa akin, mas okay ang contractor para isa lang hahabulin mo in case. So, 'di ba? Isa lang yung sasabihin mo na sila yung gumawa. Yan yung hahabulin mo. So, meron ding nag-comment na pag-arawan, mabagal sa pagong ang gawa. Pag pakyawan, simbilis ng kuneho ang gawa. Pag contract naman, parang sugal naman.
Galing din ng mga nagko-comment dito eh. Ma'am, ako po ang mag-arawan po ako sakali kasi po tight lang po ang aking budget. So, kung meron naman siyang idea din sa pagpapagawa, maganda talaga ang arawan. Nakakatipid ka talaga. Pero pag wala ngang idea, medyo mahirap nga talaga. So, nag-try ako ng kontrata. Yung una maayos kaso may ibang palpak. Sa bandang huli, tatama rin na sila, madami ng alibay. Nag-try ulit ako ng iba pang kontrata ulit. Ang gumawa naman, ang babagal, Mariosep. Pinatigil ko na sa pangatlong try, arawan naman, sa April naman. Ano naman kaya magiging issue? So yun naman yung comment niya, na kukuha na naman siya ng arawan. So sana may natutunan kayo sa video na to na iba-iba talaga. Kung may marami ka naman ng pera at hindi mo naman problema sa'yo yung gastos, upfront costs, piliin mo na yung contractor. Lalo na kung busy ka sa work or malayo ka. So, mas okay talaga na may contractor. Kung kapag maayos ka naman na manager at tsaka meron ka talaga experience, alam mo talaga paano gawin. At may idea ka gaano katagal gawin yung pagpipintura. For example, ipa-arawan mo or ipapakyaw mo kapag marunong ka mag-compute ng area, tapos per square meter, for example, ipapapakyaw mo yung mga part na alam mong may iba na mas mabilis at pulido gumawa. Example, sa roofing, pwede mong ipapakyaw or ipa-contractor. Example lang yan, yung part per part. Or sa mga windows, alam mong may magaling talaga na gumagawa ng windows or may gumagawa ng mga mirrors, for example. Piliin mo yung bagay para sa'yo at alam mo sa sarili mo na magiging maayos ito. So yun lang muna for today. I hope na may natutunan kayo sa video na to. And thank you nga pala sa lahat ng aking members at sa mga nag-subscribe. At sa mga hindi pa nagsasubscribe, pa-subscribe na lang po to support my channel. See you again sa aking susunod na video. Bye!